tanan sa pagpanindog ato ning sugdan sa mga pagampo. Kung ngayon si Sir Aldrin. Lord ka. Talay ko ng Diyos, hindi ka puntagod. Among ginadugol ikaw kuwan sa pagpaubos sa among kaugaling mo. Pasaywa kami sa among mga kasalanan. Huwag mo kami matagos diha kanimo, Diyos. Salamat sa imong parayong paghinglo kanamo, paghimo kanamo na tagos diha sa imong atubang sa uban sa mga pag-ampo namo na imo kami panaligdan, giyahan, ining among pag-attend ining ang Sunday School. Among pray na imo kami i-enlighten ang matag ng una sa matag sa kung makahimo kami sa pagsabot sa imong mga tulong using sa imong sa karon na mouthpiece na maoy magatudlot sa imong mga tulong. Tugod na ang among makatunan, dili kini mo balik kanimo nga walay kapusnanan. Hinoon kini pabilin diya sa magkakasing-kasing ng Diyos. Kung kini ipahinumdog ka naman na isbalangis mo. Ang pagkitunya ng tanan diya kanimo karon pinagis sa ngalan ni Jesus. Amen. Mahiluna ang matag-usa. Nahumanata sa tuang katapusang article sa New Hampshire Confession of Faith. Karon mobalik ta og kisgot sa Article 1 of the New Hampshire Confession of Faith. Pero gikan karon ang atuang himuon is we will be approaching the New Hampshire Confession of Faith through the lens of apologetics. So ang mahitabo ani is every article nga atuang hisgutan, every first Sunday of course ato asang pagahisgutan ang history sa article, ang buti pasabot sa maong article. But then the following Sundays, ang atuang paghimuon is atuang hisgutan ang mga arguments against sa kung unsay ginasulti sa article. And our goal here is for us to really understand more of our faith aron makahimo ta sa pag-defend niini. So karon ang atuang himuon na sa atuang New Hampshire Confession of Faith is we will be discussing this one through the lens of apologetics. But then karon as the first Sunday sa atuang Article 1, atuwa usang tan-awon kung unsa gyoy kahulugan niini nga article, the reason why this was written, and many other things. Sa atuang pagsugod in the back portion of your handouts, and also we can show it here atong pagbasahon sa dungan, New Hampshire Confession of Faith, Article 1 of the Scriptures. Ready, go? We believe that the Holy Bible was written by men divinely inspired and is a perfect treasure of heavenly instruction, that it has God for its author, salvation for its end, and truth without any mixture of error for its matter, that it reveals the principles by which God will judge us, and therefore is and shall remain to the end of the world, the true center of Christian union, and the supreme standard by which all human conduct, creeds, and opinions should be tried. Now, this article is basically an answer to a huge question nga naa ang mga Kristohanon both kaniadto ug karon. Unsa man nga pangutana? And that question would be kani. The next slide please. Okay. Article 1 was written basically as an answer sa kani nga pangutana. What is the final authority for Christian belief and practice? Ngano man ka Kristohanon?
Ngano ka nagatuo sa imuhang ginatuuhan? Nganong imong ginahimo ang imuhang ginahimo? Nganong imuhang ginakinabuhi ang imuhang gikinabuhi? Ngano man na? Because of the Bible. And to answer this question in more details, kumbaga, or summary we can answer it detail by detail, pero as a summary, no? Kumuhatag lang taog summary sa answer sa kaninga question, nganong ikaw, isip nga Kristohanon, nagatuo ka ani nga mga butang? Or unsa may final gyud nga authority ana? We have the scriptures. That's why we have Article 1. So, kumbaga, Article 1 was really just written to answer this question. But then, kaning nga pangutana, kaning what is the final authority for Christian belief and practice, if atuaning ibutang sa konteksto sa nahitabo during this time, again, this was written 1800s, no, early 1800s, kung tatong tanawon, unsa gyoy nagakahitabo during this time nga nilid sa kani nga pangutana na ay ubay-ubay nga mga butang. And the first one is the Age of Enlightenment. Unsa man ang Age of Enlightenment? During 1700s to 1800s, mao na ni ang di lang ang sugod but also the peak of Age of Enlightenment. Kung asa dinhi ni usbong ang mga thinkers, ang mga taong grabe og reasoning. Now, during sa Age of Enlightenment, ang nahitabo was people really believed or ilahang gigi-promote, and then many believed that the human reason is the highest authority. Okay? Buti pa sabot, it's not the Bible, it's not the church, it's not whatever it is kay mohang ginatuuhan, but the human reasoning. Okay? So kumbaga, if you believe it, then it's true. If you can reason it out, then it's true. Mao na ilahang ginatuuhan nga highest authority. Initially, sa imuha lang nga personal nga pagkinabuhi kumbaga, but then later on somehow ni kuyanap ni nga pagtulunan, then eventually it was applied or it influenced the church. Okay? So ang nahitabo daghan ang mga nangutana or daghan ang mga pagduha-duha nga nisulod. Why is it that we believe that the Bible is the highest authority? Nga dili ba dapat human reasoning ang highest authority? Mura siya og ingana ang nahitabo. And then, because of Age of Enlightenment, people started to question miracles. And I think it's a good thing. Pero sa ilaha, instead of questioning miracles, dili lang ingon nga questioning miracles, but they went beyond into not believing nga kani nga mga milagro kay milagro gyud. And there's a reason for that. Ato nang hisgutan unya. Kumbaga, during this time, kaning mga promoters sa Age of Enlightenment, katong mga nanguna gyud ani, wala gyud sila gatuog milagro. Okay? For them, there's a human explanation as to why these miraculous events happen. And because of that, they also believe nga ang mga supernatural elements, supernatural events sa Scripture are not true or doubtful. Or many times, maingon sila, kaning mga milagro sa Biblia, kuan rani kaning paghulagway rani sa ubay-ubay nga mga pagtulunan. Take for example, ang paglakaw ni Kristo sa tubig. Para sa ilaha, dili na milagro. In one way or another, na explanation ana as to nganong nakalakaw si Kristo sa tubig. Ang pagdaghan sa tinapay o sa isda, naapoy daw explanation ana. Ambot lang kung saan nila na pag-explain. Okay? Pero for them, ana sila, if ever nga nahitabo magyud to, dili to milagro. There's an explanation for that. Muna ilahang mga pagtulunan. So because of that, somehow niabot na siya nga mga reasoning sa sulod sa simbahan, and then ang mga miyembro, they started to believe nga, basin dili gyud ay milagro ning nabutang sa Biblia. And because of that, mao na po ning last. They should treat the Bible, according sa ilaha, they treat the Bible like any other ancient book. Nga naa kay mga lesson nga ma-learn ana, naay mga nindot nga mga stories, pero diha lang nakutob.
Diha lang nakutob. That's according sa Age of Enlightenment ng mga nagatuog yun ana. Or I mean, ang effect sa Age of Enlightenment kay kani, and then isulod ni sa church, so mao ni ang resulta. Okay? Naay mga tao nga ni-question na sa mga milagro, ni-question na sa Biblia, they thought nga human reasoning ang highest authority. Okay? That's why daghang mga debatista ani nga panahon. Sige ana. Sige debate kay nga naman it's the age of human reasoning. Ana siya. Now, aside sa Age of Enlightenment, naapoy liberal theology. Okay? Liberal theology was also booming during this time. Unsa man ning liberal theology? Basically, ang liberal theology, they are teaching nga ang scripture, it contains the Word of God, pero contains lang. So may pasabot ni mga pastor. Ang mga nagatudlo sa liberal theology are people nga ginatawag gihapon nila ilahang kaugalingon as Christians. Okay? Pero they do not fully believe everything nga naa sa Biblia. Para sa ilaha, naalay portion nga pulong sa Dios ang uban dili. So that's why they believe that the scripture contains God's word rather than the scripture is God's word. So that's why moingon sila nga kani nga portion tuuhan ako, kani nga portion dili. Kani nga portion applicable, kani nga portion dili. Kani nga portion naa kay makatunan, kani nga portion wala lang na. That's how it is. And ang nakapait is these people are calling themselves Christians po. Pero nag-pick and choose sila sa kung unsa may pulong sa Dios nga anaa sa Biblia ug unsay dili. Okay? But then again, we believe that the whole scripture is the word of God. This one does not just contain dili wala lang din hinasulod ang mga pulong sa Dios, kundi kani sa iyahang kinatibuk-an ang pulong sa Dios. Amen. Amen. Now, aside sa liberal theology, we also have the Roman Catholics' claim of church authority. Romano Katoliko, they claim nga ang authority anaa sa simbahan, wala sa pulong. Okay? Na sila say ginatawag na magistrates, magisterium, nga diin dito nahitabo na nabutang ang standard sa kung unsa ang kahulugan sa Biblia. Buti pasabot, na ay giset nga standard ang Roman Catholic Church kay para masabtan ang kung unsay anaa dinhi. Okay? And then whatever practices, beliefs, tradition, it should be under the church authority. Laktod yung pagkastorya, ang Biblia is under the authority of the Roman Catholic Church. Okay? And during this time, the Roman Catholic Church's influence was also kaning prominent. Di po di mo basta-basta og basta-basta og ignore. Especially nga bago lang nahitabo ang Reformation. And because of that, tungod sa Reformation, ang Roman Catholic Church, grabe na po ang ilahang duot. Grabe na po ang ilahang pag-attempt to spread their teachings. Okay? So kana, ang Roman Catholic Church nag-claim nga naa sa church ang authority ug wala sa Bible. And then ikaapat, kani, revivalism gone wrong. Remember, we've discussed this many times na, during this time, late 1700s, early 1800s, din hinahitabo ang, unsa ganito? Second Great Awakening. Okay? Din hinahitabo ang Second Great Awakening. Kung asa, every now and then, na revivalism mahitabo. Every now and then, na gospel preaching. Ang mga gymnasiums, mapuno na siya na gospel preaching. Ang plaza, mapuno na siya na gospel preaching. Tapok dinhi, tapok dito, tapok na po dito. Puro na siya gospel preaching. Which, in paper, sa papel, it looks good. Pero if tanawon yun nimo, kaning mga revivalism nga nahitabo, it really went wrong. It really went sideways. Kaya nga naman, ang
nahitabo especially sa middle o sa latter part ang nangusog na sa revivalism nga mga nangahitabo, majority of them are Armenians. So nahitabo nga ang kanilang mga revivalism were rooted sa personal desisyon sa tao nga muduol og iyahang ihatag ang iyahang kinabuhi sa Dios. And then maliban ana, nag-boom na pod ang Pentecostalism. Kung asa na ay revelation daw gihatag ang Dios sa ilaha, ug ang revelation nga to maghimo sila og sarili nilang simbahan, sarili nilang grupo. So nanggawas ang mga tao sa church kay magtukod og ilaha kay lagi gipadamgo sila sa Dios. O di ba kaha, bago kang luwas nga Kristohanon, bago ra ka dito sa gym, mitaas og kamot, nag-sinner's prayer, and then gipadayagan daw ka sa Dios nga mamastor ka, subuti pa sabot, mabaw pa kasi mo ang pagtuo, niya nagapamastor na dayon ka, daghang negative effects ana. Okay? So, because of these things, di ba, naiupat nga to ang gisgutan, unsa ganito, Age of Enlightenment, liberal theology, ang Roman Catholics' claim of church authority, and then revivalism, that went wrong. Because of these four, ang main yun nga target ani is unsa, ang authority sa Bible. Tinuod ba yun ang Bible o dili? Matuuhan ba nato? Masaligan ba nato? Basically, because of these events, next slide please, because of these events, namugna ang kaninga mga pangutana. First one, is the Bible true? Tinuod ba yun ang Bible? Kaya di ba na ay mga katong sa Age of Enlightenment lagi, nga they don't believe in the Bible anymore. They don't believe in the miracles anymore. They don't believe in the miraculous events sa Bible. So, ang pangutana is, tinuod ba yun ang Biblia? O di ba katong mga naka-experience sa revivalism, nga naay kapadayagan nga gihatag ang Dios? Namuana sila, dili ni mo pwede i-ignore, pastor, ang ako ang experience, kay ako ang maning experience, gikan man ni sa Ginoo. So then, we need to ask the questions. Tanan ba nga experience sa tao, biblical? Wala na to ginadeny nga, sige ka na, tinuod ni mo nga na-experience na. Ang pangutana, biblical ba na? And then, unsa man nga standard nga to ang gamiton? Is it the standard set by the church or the standard set by the scriptures? Ang church authority or ang authority sa Bible? Not sure if nakalimot mo, pero remember, especially sa kanang second question, are all experiences biblical? Nga naman na. Because isa sa mga pinakakusog nga grupo, pinakadako nga grupo nga ni namugna po during this time, were the Jehovah's Witnesses. Okay? Si Joseph Smith, during this time, nag-claim siya, nakita niya si Angel Moroni, then after a year later, na ato mga golden plates, nga na dito ang Book of Mormons, and then ang kapadayagan sa Dios, nga hugaw na daw ang simbahan karon, so kinahanglan, ma-restore ang simbahan, muna naghimo siya bago, na dito ang final testament sa Ginoo gihatag sa iya. Asagikan sa damgo, sa revelation, sa iyahang na-experience. So, dinita makapangutana. Porki nadamgo ba nimo, biblical na dayon na siya? Or unsa ba ni? Ang Bible ba ato ang ipasubject under sa imuhang damgo? Or ang imuhang damgo ato ang ipailalom sumala sa kung unsay giingon sa Biblia? Diba? Mao ni nga mga pangutana ang gitubag kumbaga sa first article nato sa New Hampshire Confession of Faith. Now, to sum it up, ang Article 1 sa New Hampshire Confession of Faith is telling us these things. First one, the Bible is divinely inspired. But ipasabot dili lang ni gikan sa tao, gikan gyud ni sa Dios, although it was written by men, but this is divinely inspired. And again, if you can remember, unsa kay Greek word sa inspiration? Hala. Inspiration comes from the Greek word, unsa kay ito? Starts with letter T. Hala. Bible school students. Ang sige ito? Inspiration from the Greek word sayop. Sayopnostos. Mag-exam na punta ni sunod. Sayopnostos. Okay? Which means God breath.
Now, just to be clear, ang theopnostos or kaning inspiration, dili lang ni nagahisgot sa medium nga gihatag sa Dios or sa instrument kung asa gipaagi sa Dios ang iyahang pulong. Nga dili wala lang ni nagahisgot about tao nga gigamit sa Dios. Okay? Just to be clear ang inspiration wala ni nagahisgot about sa medium nga gigamit sa Dios para masulat ang iyahang pulong. Ang inspiration or kaning theopnostos nagahisgot ni sa source sa pulong. Ang idea man gud sa theopnostos is more sa kanang pagginhawa nimo nga pagawas o pag-exhale nimo. Okay? Mo nang idea sa theopnostos, gi-exhale. Ang pangutana, asa man ni siya gikan? Katong nga buga, asa man gikan? Sa Dios. Mo na'y ginapaabot sa theopnostos. Nga kani nga pulong, gipagawas sa Dios, pero asa ni gikan gani? Sa Dios. Ang inspiration nagahisgot that the source of everything, that the source of the word is God. Even though it was written by men, and they were divinely inspired, pero ang puntoan ng theopnostos is gikan ni sa Dios. Nasabtan? Klaro? Okay? Now, also, ang Article 1 nagahisgot that the Bible is true. Tinuod ang Biblia. Dili ni bakak, dili ni pinataka. Okay? It is true. And also that the Bible teaches salvation. And that the Bible is God's standard of judgment. And because of these four, therefore, all beliefs and practices must be tested by the Scripture. Now, kanang 1, 2, 3, 4, 5. Kanang lima din pwede nato na bahinon sa tulo ka mga butang. The first one, nagahisgot na sa inspiration. Okay? Again, when we say inspiration, Greek word theopnostos, it means nga kanigikan gyud mismo sa Dios. Di wala lang ni nagahisgot about the medium that God used, but the source of the word. Okay? Di lang ni about the medium that God used for His word to be written, but the source of the word that was written, which is God. Mao nay pasabot sa divine inspiration. And then, ikaduha is actually, upat. Ikaduha is ikaduha po, the Bible is true. That talks about the infallibility of the Scriptures. Okay? The infallibility. Unsa ba pasabot sa infallibility? Whatever the Scripture has written, it will achieve the purpose of it. Manay pasabot sa infallibility. Kung unsa may nasulat ana, eventually, everything will be achieved. That's why the Bible is true. Dili siya bakak. Kaya nga naman, tanang nakasulat din although dili ko man karon, eventually, everything will come. Kumbaga, everything, kaning mahitabo yun na. Okay? Ma-achieve. Mao na ipasabot sa infallibility of the Scriptures. Dili siya bakak, walay error, okay? Walay gamayng sipya, dili. Okay? And then, although may sigutan pa nato ni sunod, dinhipod matakil nato katong ginatawag nato nga apparent contradiction. Nisgutan nato ni kaniadto, which means sa first glance it may appear nga naga-contradict, pero as you dig deeper, wala di ay, no? It actually complements, it blends, which is also another element nga nagahisgot sa infallibility of the Scripture. Nga dili gyud ni bakak. Walay contradiction ani, tanan tinuod, and tanan will come into conclusion. Mahitabo ni. And then ikatulo, paning third and fourth one din that talks about the sufficiency of the Scripture. Basta may pasabot sa sufficiency, but ipasabot that the Bible is enough. Okay? Di lang enough, the Bible is more than enough. Enough sa unsa. Not in everything. Just to be clear. Enough about faith, salvation, and Christian living. Kaning tulo, faith, salvation, and Christian living. Makadumdum mo itong nag-viral nga
mga pasayro sa jeep, nga di gyud mo to ang Ilonggo pag ito, di gyud mo to, di gyud ko mapati ganang Bible nga tinuod. Kaya nga naman daw, sa Bible di nimo makita kasi Kristo na muson. Tamo ka sabot? Di na siya motuo nga si Kristo ay ang Bible tinuod kay wala daw makita sa Bible nga si Kristo nalibang. So dili daw tinuod kay ang tao malibang man gyud. Pero nganong dili man valid ang iyahang argumento nga kesyo wala nimo nakita si Kristo nalibang dili na tinuod ang Biblia. Nganong invalido man ang iyahang argumento because of the sufficiency of the Scripture. The Bible was written for unsa gani? Faith, salvation, and Christian living. So tanang nahisgutan dinha mao nay tumong. So that's why naanay mga portion sa Bible or naanay mga portion sa event kaniadto nga wala na gisulat kay ngano man dili na siya needed to contribute sa faith, salvation, and Christian living. Naay mga kapansin mo naay mga tao nga wala kayo natagaan og pagtagad sa Bible. Gamay ra kayong information sa ilaha kay ngano man. Kung unsay naa dinhi, it's enough na for our faith, salvation, and Christian living. Also, included po din pastor, nganong naaman ning mga complicated nga mga panghitabo dinhi? Because that is also included for us to understand more sa to ang faith, salvation, and Christian living. So ang rason nganong kani nga tampulano wala nahisgutan, nganong ang kinabuhi sa kani nga hari wala nahisgutan, nganong ang kani nga portion sa kinabuhi ni Kristo wala nahisgutan, kay ngano man dili na to kailangan, although maka-contribute gud gihapon in one way or another, I would say, pero kung unsa ning naa dinhi is sufficient na for us to come into faith, for us to know more of our salvation, and for us to practice good Christian living. An example, unsay mga wala dinhi sa Bible nga curious gid unta mo? Katong sa edad ni Kristo between 8 to 30. Wala man dinhi. Di ba? Wala man gisgutan. Wala po dinhi gisgutan ang kaminyo ni Jose ug Maria after nga naanak si Kristo. Then eventually pag abot sa unahan, patay na diay si Jose. Wala man gisgutan. Wala man po dinhi gihisgutan nga kaning pag abot sa wala gini higisgutan kung kanusa na anak ang mga manghod ni Kristo. Pero eventually nakita nato na aday mga may gisuon si Kristo. Ngano man, dili na kailangan. Kay katong nga mga events, maybe maka-contribute, maybe dili, doesn't matter. Kung unsa ning naa dinhi, it's more than enough. Amen? Amen. So, mao na ginapasabot sa sufficiency of the Scripture. And then last, therefore, conclusion na, all beliefs and practices must be tested by Scripture. Unsay gisgutan ninhi? Balik ta sa primero, kanang Bible is divinely inspired, unsay gisgutan gani? Hala. Unsa gani? Hala. Unsa ito? Inspiration. Okay? And then ikaduha unsay gisgutan? Infallibility, okay? Then kanang ikatulo ug ikaapat unsay gisgutan? Sufficiency of the Scripture, okay? The Bible is sufficient, okay? Then ikaapat, kaning last, it's talking about authority. Okay? Authority of the Scripture. Okay? Balik ko na to para di mo malibog. Ang kanang primero, unsay gisgutan? Inspiration. Ikaduha ug ikaduha unsay gisgutan? Infallibility. Ang kanang ikatulo ug ikaapat unsay gisgutan? Sufficiency. And then last, ang gisgutan, authority. Okay? So may buti pasabot sa authority. Tanawon ninyo ng last part sa atuang article. And the supreme standard by which all human conduct, creeds, and opinions should be tried. Now, kanang last part, nagarelay lang na sa kaning first four nga statements. Okay? Ang Scripture, tanawon ng last all beliefs and practices must be tested by Scripture. All beliefs. Sabot ipasabot,
iput nimo sa authority sa Scripture ang imong belief o practices, pero mahimo lamang nimo na if the Bible is divinely inspired, if the Bible is true, if the Bible teaches salvation, and if the Bible is God's standard of judgment. So kung naisa din sa upat nga dili tinuod, then dili nimo mabutang ang imong belief and practices into subjection sa testing of the Scripture or sa authority sa Scripture. Kaya nga naman, if dili divinely inspired ang Biblia, nganong maun mo na himuon ako nga standard sa kuang pagkinabuhi if dili man day divinely inspired? Di ba? If dili man day tinuod ang Biblia, nganong mao man ay gamiton na ako nga standard sa ako ang pagkakristohanon o sa ako mga tinuuhan? Dili man day tinuod, naa man day mga contradiction, dili man day mahitabo ang kung unsay iyang giingon. If ang Biblia wala nagatudlo sa kaluwasan or nga mao kini ang standard sa judgment sa Dios, nganong tuuhan man ako na? Kiso kinahanglan pangitao nako kung unsa gyud tong standard nga gihatag sa Ginoo. If dili lang man ay Bible. Pero because the Bible is divinely inspired and it is true and it teaches salvation and it is God's standard of judgment, tungod kay tinuod ning upat, therefore all beliefs, all practices must be tested by the Scripture. Kaya nga naman, kay tinuod man kay divinely inspired man it teaches salvation and it is the standard of God's judgment. Naitulo ka butang nga kasagaran ginagamit sa evangelical, kasagaran nilang ginagamit to test everything is kaning tulo. Scripture, church authority, and Christian consciousness. Ang problema, ang Christian consciousness, dili man divinely inspired. Dili man infallible. And so was the church authority. So even ang church authority and Christian consciousness must be in subjection sa unsa? Authority sa Scripture. As much as helpful ang ato ang mga confessions of faith, we have the New Hampshire Confession of Faith, na yung mga London Baptist Confession of Faith, Westminster Confession of Faith, daghan pa. As much as helpful ni nga mga butang, but even our confessions of faith, ang mga creeds, must be under the authority of the Scripture gihapon. So, unsay buti pa sa butani? If na ay mali ato ang i-correct through the lens of the Scripture. Ang ato ang pagkinabuhi, ato ang ibase through the lens of the Scripture. Kaya nga naman, maon man tinuod man yung first four, therefore, all my beliefs and my practices must be tested by the Scripture. Amen. Amen. Now again, just to be clear, kasi tingala mo, nga nung simple ra kayo ang ato ang article, there's a reason for that. Kasagaran ng mga Baptists during this time were simple people, farmers, mga fishermen, may majority of them, di naman majority, pero many of them were not scholarly. Okay? Buti pa sabot, dili sila tong mga grabe yun ang kuhan sa academe. And then, pero wala nagpasabot nga, kanay niyo ang New Hampshire Confession of Faith, pangbugo raman na, kay dili man rin na pangkuhan. Dili. Ang nagsulat aning New Hampshire Confession of Faith, was it John? John mo ito pangalan? He was kaning grabe ka bright nga tao. He was also kuan sa academe. Ang rason nga nung iyahang gisimplify was this article, this confession was simply written sa congregants, sa congregation. Dili sa mga pastors, dili sa mga theologians, but to the members. So ang goal ang ato ang New Hampshire Confession of Faith, it does not answer every question nga naa ka, isip nga Kristohanon, or even ang mga non-believers. But simply, this summarizes what we believe. Okay? Just to be clear, na yung mga pangutana nga dili matubag pero dinhi, masummarize niya ang atong mga ginatuuhan. And then also, if mapansin ninyo, ang New Hampshire Confession of Faith, wala niya ginaatake ang kalaban. Ano ito mapansin ninyo
Wala nag-iingon nga, we do not believe in this, and this, and this, and this. Wala. Kaya nga naman, isa sa iya mga goal is for people to simply know unsa gyud ang ato ang ginatuuhan. That's why, if mapansin ninyo, ang first two words gyud sa ato ang article, sa ato ang confession kay unsa, we believe. Kaya our goal here, ang goal sa writer ani, sa author ani, is to simply show everyone what we believe. What the Baptists believe. So that's why, primero nga tumong, we believe. Kumbaga, kuan ba? Kung sa conversation pa, halimbawa, kami ni Pastor Jason, na aming mga butang nga wala mi nagkasinabot. Then, iyahang gipresentar sa kuha sa iyahang gituuhan. Pero ako ang pagbalik sa iya dili pinaagi sa pagigon, dili kumutuwa na, mali na, ingani, dili. Ang ako ang pagbalik sa iya is simply saying, mo ni akong ginatuuhan. Masyag gentle way of showing people the truth about what we believe as a church. Diba? Last, din ko matapos. The Word of God will really hurt people. It will really offend people. Pero also, always na ako gina-remind sa kong sarili, my delivery, why does it hurt people? Is it because this is the Word of God? That's why it hurts them? Or simply because ang ako ang delivery kay gi-mold na ako in a way that will really hurt them? Diba? Difference nga nasakitan sila sa kamatuuran kumpara sa nasakitan sila simply because tinuod to ang imuhang giingon pero imuhang gisulti sa pamaagi nga makasakit gyud. Di ba? I do believe that's one of the many good things nga na ang New Hampshire Confession of Faith. It may be offensive sa mga non-believers pero it was packaged in a way nga naay gentleness, naay grace. And again, sama sa pangingon ganina, simply saying, mao ni among ginatuuhan. Og dili mo tuo, bahala mo. Pero mao ni among ginatuuhan. As simple as that. Okay? Questions, clarification, violent reactions. Na atong mic din Pastor, para legit. Ang sa ko also is yung additional sa kanina, sa introduction ni Pastor Paul. I think ang yung mga pag-iilan ko is modernism, right? Sa introduction niya kanina. We call it the age of reason. Age of enlightenment, Grabe siya ka-dangerous. Ang age of reason, which is highlights ang human reasoning kay sa time sa age of reason, himong absolute, ginatry nila play ang absoluteness sa human reasoning kaysa sa Bible, absoluteness sa Word of God. Muna sa human reasoning, ang ilang goal sa modernism is to unite all people using human reason. Ang result is everybody is in contradiction because of freedom to think and expressions of human reasoning. So, it's nag-complicate ang tanan, wala na kasinabot. Wala na yung ginatawag na reaction to modernism na ginatawag post-modernism. Sa post-modernism, wala na ginatawag na, your religion is right and my religion is also right. So, everything is relative. So, tama po ko, wala na yung principles yung hihingaw niya, all religions are always going to heaven. So, walang practicality sa postmodernism. Isa sa mga bunga niya na makita natin karon sa ato ang time, ang pag-evolve sa mga churches. Like for example, Reformed churches, na traditional o classical. Na mga churches na nag-believe sa tulip, pero nag-believe po sa charismatic experience. Yes. Like for example, modern Presbyterian,
nag-evolve sila karon in a way nga i-embrace nila ang principles sa G12, which is discipleship. Wala kayo ito nga, it's a fruits of postmodernism and an age of reason na kuha din katong gimension kagalingan ni Pastor Paul na gitawag naman siyang experiential theology which is meaning experiencing God through knowing God through experience. Ang Bible nagsulti nga knowing God based on what the Bible tells us. Okay? Sila is knowing God by experience. O ang evolution nga nahitabo sa mga traditional churches karon nga time is they adopt the principles of charismatic churches because it attracts people to come to Christ. So meaning it's based on influence, it's based on self-centered discipleship, it is based on prosperity discipleship na nakatak sa modern Christians karon na time. Ang New Hampshire Confession sa ito ni Pastor Paul karon, mo ni ang ma-distinguish sa ato ang we are different. We are a New Testament church. And we are a New Testament church. We have a sense of belief na mo niya dapat nato mag-practice. You know, brothers and sisters, dili na ako nakita ang kaibahan din nga naman. Kay ang atong discipleship is grounded by truth. It's not grounded by experience. It's grounded by truth. Kay ang discipleship sa charismatic is grounded by the scripture. Kay wala na hit ang major points like the wickedness of men, the sinfulness and corruption of men. It's more on self-centered theology. So that is why this is an encouragement nga ato gyud i-systematize arrangement katong booklet nga giingon ni Pastor John sa ato ang paanyod na sa discipleship. So I think so na-remind ko sa mga gitudlo karon nga kontak. That's all. Sige, Pastor, thank you. Palihog ko. Ay, Pastor, na isa. Sige, morning last na to, then makuanta. Pastor, your clarification. Kaya nakikingin about sa second awakening group. Second Great Awakening. Second Great Awakening, which is love siya kung 18 o what. No? So, din kanina na ay or supra or hindi siya It went wrong. it went wrong. So, katong King Rage Revival, kung 1801, so sa meeting sa Second Great Awakening, which is nabuhat ang New Hampshire Confession of Faith way back 1833 by John Milton Brown. Ang pagtana ko is, kung if it done wrong, why is it more, kaya part ng Jericho is participate ang grupo na nagsulat sa akong confession of faith. So, how we justify that na tama ang ito? Sige. When I mentioned ganina nga ang revivalism went wrong, it's not because every revivalism, wala ko nag-iingon nga every revivalism kay mali nga nahitabo during that time. What I'm trying to say is majority of the revivalism kay mali. Okay? Nga naman. Especially itong emphasis nga gihatag na o ganina, especially sa middle o sa latter part ani, nga kasagaran ng mga nangulo kay katong mga Arminians. We will also acknowledge, of course, the presence of dili lang mga Baptist churches, but even the other groups who are really teaching biblical way gyud pod sa salvation kana. We will of course acknowledge them. Unfortunately, majority lang yun sa mga nagkandak og mga revivalism kay it was rooted or it was kaning motivated by sinner's prayer, personal decision, or personal coming into Christ. And if you can remember,
maisgutan nato later on na po sila ni Charles Finney, kung asa siya gay isa sa mga una ni nangusog about sa personally deciding to come in Christ. Okay? And then later on, it was, ang nagpasikat yun was si Billy Graham. So, until such time nga na-apply na sa tuwa karon. So, yes, naay mga maayo nga nahitabo o mga tinuod yun po nga naluwas during that time. Ang isa sa maayo nga nahitabo sa Second Great Awakening, kaya ang Christianity was really spread out all throughout the world. Ang negative lang ana is unsa nga klase nga Christianity ang nakuyanap sa kaning nga bahin sa kalibutan. Kaya again, kasagaran sa mga katunga mga tao, kinsa mga Pentecostals and even ang mga Jehovah's Witnesses, nga ilaha pong ginatawag ang ilahang kaugalingon as Christians. So kana, ang maayo nakuyanap ang Christianity. Ang nakapait, huge portion ana questionable. Dili siya ma-consider nato, dili nato pwede mo-consider na divine paradox ngayon na ay tama sila, tama pa, dili gid mo yun. Ang confession mo ay magsulti kung unsa tao, unsa sila. So, ang confession will give clarity and kana distinguishing mark kumbaga. Pero katakoy, mubalik ko, unsaon nato pagkabalo nga tama ta. Same ra sa ato ang lesson karon. Balik ta sa Bible. We will put our confession under the authority of the Scripture. Ang ato abang confession of faith, maopoy ginaingon sa Biblia, kay og dili, mita taglahi nga confession of faith. Anara. kay, Ay, sige. Ang nahitabo karon sa mga churches na nag-engage na sa Pentecostal charismatic ay gusto nila i-reconcile ang traditionalism sa ilang pagkasimbahan o sa modern Christianity. Ang nag-create sila ng idea na it's divine paradox na tama ka, pero naapod sila ay puso dito na tama. Tama po sila. We cannot reconcile false major teachings o ang true teaching. Dili based sa ilang pag-ihimo na nag-iwan sila kahit isa kaya tulog ng God. So, hindi siya matawag na divine paradox. We always go back to what The Bible say, yes. Thank you, Pastor. Ay, murag na kuhan dito. Follow up. But yung question, Pastor, is more related to, so kung, let's say, kung bala sa Bible, so it means from Second Great Awakening, it also affect our forefathers who created the New Hampshire Confession of Faith. Based on that. Yes, sama sa itong naisgutan, isa ang Second Great Awakening yun. Actually, I would say, huge portion sa kung anong nasulat ning New Hampshire Confession of Faith was because of the Second Great Awakening. Kumbaga, pangontra sa negative effects nga nahatag ana nga movement. Diba? Diba, ano yun? Second Great Awakening, na mga maayo nga butang, na mga mali nga butang. Katong mga mali nga butang, nakahatag og huge nga influence sa Baptist churches during that time. So, to resolve the issue, gisulat mi. Kaya para maklaro sa katong mga naimpluwensyahan sa mali nga mga butang gikan sa Second Great Awakening and many other factors para maklaro sa ilaha unsa man gyud atong tinuuhan. Ana siya. Sige, wala naman siguro, time na pod. Salamat sa inyong pagpaminaw. I hope namoy naputlo. Ginahangyo na ako ang tanan sa pagpanindog sa atong pagsirado. Akong ngayon si Brother June, mga pagampo. Ginoo Diyos, salamat Lord sa iyong mga ayaw Ginoo. Salamat sa akong lesson Lord. Ako na scripture Lord. Lord, Ginoo Lord na scripture Lord. Kumuha yung ibuhat Ginoo. Para amo ang makita Ginoo kung asa ang among faith Lord. Ang among salvation Lord, kung amo ang salivin Ginoo. Ako na doon ang Ginoo na iyong gihatag tanang mo Lord. Salamat sa among lesson Lord. O Ginoo, ako ginaampo ang ako ang worship kang adawag Ginoo. O Lord, ako kung ginaampo ang among mga kaigsuunan Ginoo, nakadulong pa rin sa simbahan Lord. Ikaw
Atod sila dali na safety, Lord. Kagaling ka na, Lord, at nasalig kami mo, Lord. In Jesus' name, Lord. Amen. Amen. Let's take a few minutes lang, a break, and then magsugod ta sa tuang panimbahan. Hey, hey.